Paano kung may itinatagong pintuan ang universo para sa'yo, isang pintuan na nagbubukas lamang ng isang beses sa buhay? Sinabi ni Nostradamus ang tungkol sa isang bihirang cosmic window, isang sandali na napakalakas na kayang baguhin ang direksyon ng buong tadhana mo. Isipin mo, mas dumadaloy ang kayamanan, dumarating ang pag-ibig nang hindi ka nagpupumilit, at hinahabol ka ng mga pagpapala imbis na ikaw ang humahabol sa kanila. Marami ang magwawalang bahala sa senyales na ito at mananatiling nakapisil sa parehong mga paghihirap pero hindi ikaw. Dahil narito ka ngayon, naririnig mo ang mensaheng ito. Ito ang tsansa mo para pumasok sa buhay na matagal mo nang pinangarap. Si Nostradamus, ang mistiko na ang mga salita ay umalinggaw sa loob ng mga siglo, ay hindi nagsulat para sa nakaraan, nagsulat siya para sa mga kaluluwang tulad mo na naghahanap ng mga sagot ngayon. Ang kanyang mga bisyon ay nagkwento ng mga pintuang biglaang lumilitaw, mga pagbubukas sa sansinukob na may dalang biyaya at babala. Para sa ating mga Filipino, malalim ang pagkaugnay nito dahil matagal na tayong naniniwala sa mga tanda, mga panaginip na gumagabay, mga numerong nauulit, at mga pahiwatig ng pamahiin na iniwan ng ating mga ninuno. Hindi ito mga aksidente, mga senyales ito mula sa universo, naghahanda sa atin para sa isang malaking pagbabago. Ngayon, nagbubukas ang isang cosmic window. Higit pa ito sa isang simpleng alon ng enerhiya, ito ay isang paanyaya upang pumasok sa kasaganaan, kagalingan, at pagkakahanay. Marami ang kikiling at titingala, ngunit ang mga makikinig ay matutuklasan ang mga oportunidad na hindi nila inakala. Sa videong ito, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng propesyang ito, paano kilalanin ang mga tanda, at paano ialiin ang sarili bago tuluyang lumipas ang sandaling ito. Paliwanag sa propesya. Si Nostradamus ay hindi isang karaniwang tao. Isa siyang propeta na nakakita lampas sa kanyang panahon, isang kaluluwang tumanggap ng mga bisyon na hindi agad maunawaan ng marami hanggat lumipas ang mga siglo. Sa kanyang mahiwagang mga sulatin, nagsalita siya tungkol sa mga bihirang pagkakaalin, mga sandali kung kailan ang mismong universo ay gumagalaw, lumilikha ng tinatawag niyang key cosmic windows. Hindi ito mga karaniwang araw. Ito ay mga oras kung saan ang harang sa pagitan ng paghihirap at biyaya ay nagiging mas manipis, at yaong gising at handa ay maaaring pumasok sa mas mataas na tadhana. Pero ano nga ba talaga ang isang cosmic window? Isipin mo ang universo bilang isang napakalawak na langit na puno ng mga pintuan. Kadalasan, nakasara ang mga pintuang iyon at pakiramdam natin mabigat ang buhay. Malayo ang mga oportunidad, parang laging nahuhuli ang pag-ibig, at ang yaman ay laging dumudulas sa ating mga kamay kahit gaano pa tayo magsikap. Ngunit bigla, nang walang babala, may isang pintuang bumubukas. Sumisilip ang liwanag, at sa maikling oras, lahat ay tila posible. Iyan ang cosmic window. Isa itong banal na sandali kung kailan bumulong ang universo, ngayon ang iyong oras. Binalaan tayo ni Nostradamus na maraming tao ang natutulog habang nagbubukas ang mga pintuang ito. Nagpapatuloy sila sa kanilang pang-araw-araw na hirap, bulag sa mga senyales na nakapaligid. Ipinagsasawalang bahala nila ang kanilang mga panaginip, hindi pinapansin ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, at minamaliit ang biglang kilabot na dumadaloy sa kanilang katawan. Ngunit ang mga nakapapansin, ang nagtitiwala, ang kumikilos, sila ang tuluyang nagbabago ang buhay. Mas naiintindihan ito ng mga Filipino kaysa sa marami. Tayo ay isang bayan na marunong magbantay sa mga tanda. Itinuturo sa atin ng ating mga lola na kapag may paru-parong pumasok sa bahay, dala nito ang mensahe ng isang mahal sa buhay. Paalala ng ating matatanda na kapag may numerong paulit-ulit na nakikita, hindi iyon samba, iyon ay gabay. At kapag naramdaman natin ang malalim na hatak sa ating puso, alam natin na ang universo ay nakikipag-usap. Ang propesyang ito tungkol sa cosmic window ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan. Naisiparating ni Nostradamus na kapag nagkaalin ang kalangitan, bumubuhos ang mga biyaya na parang ulan. Maaaring dumating ang yaman sa paraang hindi inaasahan, muling magbalik ang pag-ibig mula sa pinaniniwalaang nawala na, at dumaloy ang kagalingan kahit sa mga sugat na matagal mo nang pasan. Ang susi ay ang pagiging gising. Ang susi ay ang pakikinig. Dahil mapagbigay ang universo, ngunit ibinibigay nito ang kayamanan lamang sa mga handang tumingin lagpas sa ibabaw. Iniwanan tayo ni Nostradamus ng isang mapa, ngunit ang tapat lamang ang susunod dito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang propesyang ito, dahil ang bintana ay hindi mananatiling bukas magpakailanman.
Ito ay maikli, ito ay sagrado, at kapag ito'y nagsara, maaaring hindi na ito bumalik muli sa iyong buhay. Bakit dapat pansinin ng mga Filipino? Ang mga salita ni Nostradamus ay umuukit sa bawat henerasyon, ngunit bakit ito napakahalaga sa atin ngayon, lalo na sa mga Filipino? Ang sagot ay nasa mismong likas natin. Tayo ay mga taong puno ng pananampalataya, pag-asa, at malalim na ugnayan sa mga puwersang hindi nakikita. Mula pagkabata, tinuturuan tayong pahalagahan ang maliliit na bagay, ang huni ng ibon sa gabi, ang biglang dampi ng hangin, ang panaginip na nananatili kahit paggising natin. Hindi ito maliliit na detalye lamang, mga senyales ito. Nang magsalita si Nostradamus tungkol sa isang cosmic window, inilarawan niya ang isang bagay na akma sa ating sariling tradisyon. Naniniwala ang mga Filipino sa pamahiin, mga sinaunang karunungang ipinasa ng ating mga ninuno. Nakikinig tayo kapag sinasabi ng ating mga nanay na huwag magwalis sa gabi dahil baka mawala ang mga biyaya. Naaalala natin ang babala ng ating lola na huwag magputol ng kuko kapag madilim na dahil maaaring magdala ito ng kamalasan. Maaaring payak itong pakinggan, ngunit nasa likod nito ang isang mas malalim na katotohanan, mahalaga ang tamang oras. Ang universo ay may sariling ritmo, tulad ng ating buhay. May mga panahon ng pagtatanim at may mga panahon ng pag-aani. May mga araw na payapa ang dagat at mga gabing ang hangin ay nagdadala ng bagyo. Sa parehong paraan, may mga sagradong sandali kung kailan nagbubukas ang universo ng isang cosmic window na nagpapahintulot sa mas malayang pagdaloy ng biyaya. Ang huwag pansinin nito ay katulad ng pagwawalang bahala sa dagat habang tumataas ang alon. Mawawala sa iyo ang pagkakataong sumabay dito. Para sa mga Filipino, ang hindi pagpansin sa ganitong sandali ay maaaring magpabagal ng biyaya ng maraming taon. Maraming tao ang araw-araw na nananalangin para sa pera, kagalingan o pag-ibig. Sila ay umiiyak at humihiling sa Diyos ng kasagutan. Ngunit paano kung narito na ang sagot, naghihintay lamang na mapansin natin? Paano kung matagal nang tinugon ang panalangin, ngunit masyado tayong abala kaya't hindi nakikita ang senyales? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bisyon ni Nostradamus. Pinapaalala nito sa atin na manatiling gising. Isipin mo kung gaano kadalas natin nakikita ang mga paulit-ulit na numero, 11 oras 11 minuto sa orasan, o 888 sa resibo. May ilan na itinuturing itong pagkakataon lamang, ngunit maraming Filipino ang nakakaalam na may mas malalim itong ibig sabihin. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong, hindi sigaw. Ipinapakita nito ang gabay sa pamamagitan ng mga pattern, mga panaginip, at mga biglang kilabot na pumapahinto at nagpapaalala sa atin. Ito ay mga banayad na pahiwatig na malapit nang bumukas ang isang bintana. Ang pagbibigay pansin ay isang paraan ng paggalang sa universo. Ang pagkilos ng may kamalayan ay isang paraan ng pag-alin sa ating kapalaran. May dala tayong kakaibang biyaya bilang mga Filipino, likas na sensitibo ang ating puso sa enerhiya, pananampalataya, at mga puwersang hindi nakikita. Dahil dito, handa tayong tumanggap ng mga biyayang maaaring ipagsawalang bahala ng iba. Iniwan sa atin ni Nostradamus ang propesya, ngunit nasa atin ang kapangyarihang angkinin ito. Ang cosmic window ay hindi para sa lahat, ito ay para sa mga naniniwala. At ang paniniwala ang matagal nang naging lakas ng ating bayan. Ang enerhiya ng cosmic window. Kapag nagbukas ang isang cosmic window, parang nag-iba ang mismong hangin. Mapapansin mong kakaiba ang takbo ng oras, mas mabilis ang mga araw, mas humahaba ang mga gabi, at ang emosyon mo ay umaalon, minsang mataas, minsang mababa. Hindi ito guni-guni. Ito ay ang universo na nagbabago ng ritmo, naghahanda upang ibuhos ang enerhiya sa mga handang tumanggap. Ang enerhiya ng cosmic window ay hindi tulad ng karaniwang enerhiya. Ito ay nakatutok, makapangyarihan, at napakabihira. Isipin mong bumubukas ang kalangitan at direktang bumabagsak ang liwanag sa iyong landas. Bigla, ang mga balakid na dati tila hindi matitinag ay nagsisimulang mabasag. Ang mga suliraning pumapasan sa iyo ay lumuluwag ang kapit. Maging ang katawan at kaluluwa mo ay mararamdamang mas magaang, na para bang may hindi nakikitang kamay na bumubuhat sa iyo. Ito ang biyaya ng pagkakaalin. Para sa marami, ang enerhiyang ito ay nagdadala ng kasaganaan. Hindi palaging sa anyo ng agarang pera, kundi sa mga oportunidad, hindi inaasahang alok, bigla ang ideya, o mga taong darating sa buhay mo sa tamang oras. Maaaring may bagong landas na bumukas, o pintuang matagal mo nang inakalang sarado ay biglang mabuksan muli.
May paraan ng cosmic window na ayusin ang mga pangyayari upang humantong sa kasaganaan, na para bang ang mismong universo ang nagsasabuatan upang tulungan ka. Para naman sa iba, ang bintanang ito ay nagdadala ng pag-ibig at kagalingan. Maaaring lumitaw muli ang mga lumang sugat, hindi upang saktan ka, kundi upang tuluyan ng pakawalan. Ang isang taong inakala mong nakalimot na ay maaaring muling magpakita, o ang relasyong matagal nang naputol ay magsimulang maghilom. Maging sa iyong puso mismo, mas madaling dadaloy ang kapatawaran at kapayapaan. Ang cosmic window ay may dalang enerhiya ng pagkakasundo, sapagkat ang pag-ibig ang pinakamataas na vibration sa lahat. Nagdadala rin ito ng espiritual na paggising. Maraming tao ang nakakaranas ng paulit-ulit na numero, malinaw na panaginip, o biglaang kilabot sa di inaasahang oras sa mga sandaling ito. Mga kumpirmasyon ito na nakikiayon ka sa enerhiya. Kapag naramdaman mo ang mga ito, ibig sabihin ay tinatamaan ng bintana ang iyong buhay. Tayo bilang mga Filipino, likas na sensitibo, kadalasan ay napapansin ang mga pagbabagong ito. Sinasabi natin, malasap mo ang hangin, ramdam mo sa paligid. Nag-iba ang atmosfera, nagiging buhay ang gabi, at kahit ang simpleng pagkinang ng kandila o tunog ng ulan ay nagiging makahulugan. Mga tanda ito na gumagalaw ang enerhiya at nagbubukas ang universo ng isang pinto. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi nananatili magpakailanman. Tulad ng dagat, ito'y tumataas at muling humuhupa. Binalaan tayo ni Nostradamus na ang hindi pagpansin dito ay nangangahulugang mawawala ang agos, mamimiss ang mga biyaya, at muling maghihintay ng maraming taon bago muling bumukas ang isang bintana. Kaya't mahalaga ang kamalayan. Kapag nagbukas ang bintana, tumawid ka rito. Tanggapin ang mga biyaya, ihanay ang puso, at magtiwala na dinadala ka ng universo sa eksaktong lugar na nakalaan para sa iyo. Ang panganib ng hindi pansin. Ang cosmic window ay isang biyaya, ngunit binalaan tayo ni Nostradamus na isa rin itong pagsubok. Kapag nagbukas ang universo ng pinto, hindi nito ipinipilit na pumasok ka. Ibinibigay lamang nito ang pagpipilian, ang magbigay pansin o ang magbaling ng tingin sa iba. At dito nakatago ang panganib. Maraming tao ang nawawalan ng pagkakataon, hindi dahil hindi sila pinagpala ng universo, kundi dahil hindi sila naniwala. Binalewala nila ang mga senyales, tinawanan ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, at hindi pinansin ang mga panaginip na bumubulong ng katotohanan. Sinabi nila, sambalang yan, habang ang kapalaran ay kumakatok sa kanilang pintuan. Ano ang nangyayari kapag hindi mo pinansin ang cosmic window? Magpapatuloy ang buhay. Ngunit magpapatuloy rin ang parehong hirap, ang parehong siklo, ang parehong mga panalangin hindi natutugunan. Ang mga oportunidad na nakalaan sana para sa iyo ay maaaring mapunta sa iba. Ang mga biyayang dapat ay nakahanay para sa iyong buhay ay mananatiling nakasara, naghihintay ng maraming taon bago muling dumating ang isa pang pagkakataon. Para sa mga Filipino, ito ay isang mapait na katotohanang madalas nating nakikita. Ilang beses na ba tayong nakarinig ng mga kwento ng isang tao na nagkaroon ng pagkakataong makapag-abroad, magsimula ng negosyo, o ayusin ang isang relasyon, ngunit sila'y nag-alinlangan, nagduda, o nagpaliban. Sa huli, lumilingon sila ng may pagsisisi, sinasabing, kung kumilos lang ako noon, iba na sana ang buhay ko ngayon. Eksaktong ito ang nais iwasan ni Nostradamus. Ang hindi pagpansin sa cosmic window ay nagpapahina rin ng pananampalataya. Kapag lumitaw ang mga senyales ngunit binalewala natin, manlalamig ang ating espiritual na pakiramdam. Hindi na natin napapansin ang mga bulong ng universo, at kalaunan ay nabubuhay na lamang tayo ayon sa nakikita, nalilimutan ang mas dakilang puwersang gumagalaw sa paligid natin. Ang pusong hindi na marunong makinig sa mga tanda ay nagiging mabigat, at ang pusong mabigat ay nahihirapan tumanggap ng biyaya. Mayroon ding panganib ng paulit-ulit na paghihirap. Mapagpasensya ang universo, ngunit nagtuturo ito ng mga aral sa pamamagitan ng mga siklo. Kapag hindi ka nakinig sa una, babalik ang parehong problema sa ibang anyo, mas malakas, mas mahirap, at mas mabigat. Maaaring maulit ang suliranin sa pera, muling gumuho ang mga relasyon, at humina ang kalusugan. Paulit-ulit hanggang matuto tayo, ngunit mas mataas ang kapalit sa bawat siklo na ating binabaliwala. Pinakamahalaga, ang hindi pagpansin sa cosmic window ay nangangahulugang hindi pinapansin ang pag-asa. Ang bintanang ito ay hindi lamang tungkol sa pera o pag-ibig, ito ay tungkol sa panibagong simula. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, hindi ka nakatali. Hindi ka nakalimutan. May mas mabuting daan na nagbubukas.
Ang talikuran nito ay pagtatalikod sa mismong pag-asang ipinagdarasal natin. Ito ang dahilan kung bakit napaka-apektado ng propesya ni Nostradamus. Hindi siya nagsulat upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo. Alam niyang maraming matutulog sa gitna ng kanilang mga biyaya. Ngunit hindi ka kabilang doon. Sa pagbubukas ng iyong puso, sa paniniwala, at sa pagkilos, maaari kang pumasok sa himala na hindi mapapansin ng iba. Totoo ang panganib, ngunit totoo rin ang pagkakataon. Paano mag-alin sa cosmic window? Ang kaalaman tungkol sa cosmic window ay makapangyarihan, ngunit hindi sapat ang kaalaman lamang. Paalala ng propesya ni Nostradamus na ang susi ay alignment. Maaaring buksan ng universo ang pinto, ngunit tanging yaong hahakbang ng may pananampalataya ang makakapasok sa mga biyaya. Kaya paano ka mag-aalin kapag dumating ang sagradong enerhiyang ito? Unang hakbang, kamalayan. Magbantay sa mga senyales sa paligid mo. Ang mga numerong nauulit gaya ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 8:88 ay hindi tsamba, mga kumpirmasyon ito na binubuksan ng universo ang agos nito. Mga panaginip na mas makatotohanan kaysa sa realidad, bigla ang kilabot kapag iniisip ang isang bagay na mahalaga, o pakiramdam na may paparating na mangyayari, lahat ito ay tanda na malapit na ang bintana. Huwag itong ipagsawalang bahala. Kilalanin at tanggapin ito bilang bulong mula sa banal. Ikalawang hakbang, paghahanda. Tulad ng magsasaka na inihahanda ang lupa bago magtanim, kailangan mong ihanda ang iyong espiritu bago tumubo ang mga biyaya. Linisin ang iyong espasyo, pisikal at emosyonal. Alisin ang kalat sa iyong tahanan, ngunit pakawalan din ang galit, pait, at takot sa iyong puso. Kapag nagbukas ang bintana, kailangan ng biyaya ng lugar upang dumaong. Ang bukas na puso at payapang isipan ay nagsisilbing magnet na humihila ng mga oportunidad. Ikatlong hakbang, ritual. Likas na sa mga Filipino ang pagkaunawa sa kapangyarihan ng simpleng gawaing may pananampalataya. Ang pagsisindi ng puting kandila ay maaaring sumagisag ng pagbubukas sa banal na liwanag. Ang paglalagay ng barya sa ilalim ng unan habang nagdarasal ay maaaring tumawag ng pinansyal na biyaya. Ang pagsusulat ng iyong mga hangarin at pagtatabi nito sa ligtas na lugar ay senyales sa universo na handa ka na. Hindi ito tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa intensyon. Kapag may pananampalataya ang iyong mga kilos, tumutugon ang universo. Ikaapat na hakbang, pagpapatibay, affirmation. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Bigkasin ang mga pagpapala para sa iyong buhay, hindi sumpa. Sabihin ang mga kataganggaya ng, handa akong tumanggap ng kasaganaan, o dumarating na sa akin ang pag-ibig at biyaya ngayon. Sa tradisyong Filipino, madalas nating sinasabi, dasal ang sandata. Ang affirmations ay modernong dasal, mga deklarasyon ng pananampalataya na nagbabago ng enerhiya sa ating paligid. Ulitin ito sa paggising, bago matulog at tuwing may pagdududa. Ikalimang hakbang, pasasalamat. Kahit hindi pa dumarating ang biyaya, magpasalamat na parang narito na ito. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng enerhiya. Kapag nakita ng universo na puno ng pasasalamat ang iyong puso, mas marami pa itong ibubuhos. Magpasalamat sa Diyos, sa universo, sa mga ninunong gumagabay sa iyo, at sa iyong sarili dahil nananatili kang gising. Pinapanatiling mas bukas at mas matagal ng pasasalamat ang cosmic window. Ang alignment ay hindi komplikado. Ito ay kamalayan, paghahanda, ritual, pagpapatibay, at pasasalamat. Ang 5 hakbang na ito ang nagbabago sa cosmic window mula sa simpleng propesya tungo sa buhay na realidad. Ibinigay ni Nostradamus ang babala, ngunit nasa iyo ang desisyon, kikilos ka ba ng may pananampalataya, o hahayaang lumipas ang sandali? Pagbabago at mga biyayang naghihintay. Kapag ikaw ay nag-alin sa cosmic window, hindi na mananatiling pareho ang iyong buhay. Nagsisimula ang pagbabago ng tahimik, tulad ng unang liwanag ng bukang liwayway. Sa simula, maaaring hindi mo pa mapansin ang pagbabago, ngunit unti-unti, ang mga pintuang dati sarado ay nagsisimulang bumukas. Ang enerhiyang inilalabas mo sa universo ay bumabalik sa iyo ng mas marami, dala ang mga biyayang humahaplos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Para sa marami, ang unang pagbabagong nararamdaman ay sa pinansyal na aspeto. Lumilitaw ang mga oportunidad kung saan dati ay wala. Isang alok sa trabaho, bagong kliyente, bigla ang promosyon, o maging pera na dumarating mula sa hindi inaasahang pinagmumulan. Ang mga bagay na dati tila imposibleng makuha ay nagsisimulang dumaloy ng mas madali.
Paalala ng propesya ni Nostradamus na ang kasaganaan ay hindi lamang nakabatay sa swerte, ito ay tungkol sa alignment. Kapag nagbukas ang cosmic window, para bang inaayos ng universo ang mga pangyayari pabor sa iyo. Para naman sa iba, ang pagbabagong ito ay dumadampi sa puso. Ang pag-ibig na dati tila malayo ay unti-unting lumalapit. Maaaring ipahayag ng isang kapareha ang matagal nang nakatagong damdamin o isang bagong tao ang dumating dala ang enerhiya ng kapalaran. Maging ang mga sugat mula sa nakaraang relasyon ay maaaring magsimulang maghilom. Nagiging mas madali ang pagpapatawad, pumapasok ang kapayapaan sa puso, at unti-unting naglalaho ang bigat ng nakaraang sakit. Ito ang biyaya ng panibagong simula, isang pag-ibig na umuusbong hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa tamang oras na itinalaga ng langit. Mayroon ding kagalingan para sa katawan at espiritu. Marami ang nagulat ng biglaang pag-angat ng enerhiya, paglabas ng mabibigat na emosyon, o kahit paggaling mula sa mga karamdaman na matagal nang bumabagabag. Ang enerhiya ng universo ay hindi lamang pinansyal o emosyonal, ito ay kabuuan. Hinahaplos nito ang isip, katawan, at kaluluwa, dinadala ang balance kung saan dati ay may paghihirap. Higit sa lahat, ang pagbabago ay nagdadala ng kalinawan. Mas malinaw mong nakikita ang iyong landas. Ang kalituhan na dati bumabalot sa iyong isipan ay nawawala, at ang bawat desisyon ay tila ginagabayan imbes na pinipilit. Nagsisimula mong mapansin na lahat ay magkakaugnay, ang mga senyales, ang mga tao, ang mga oportunidad, at nauunawaan mong naroroon ka sa lugar na para talaga sa iyo. Ang kalinawang ito ang isa sa pinakamalaking regalo ng cosmic window, dahil pinapalitan nito ang pagdududa ng pananampalataya. Para sa mga Filipino, ang pagbabagong ito ay lubhang makapangyarihan. Tayo ay bayan na nabubuhay sa pag-asa, sa mga kwento ng katatagan, sa paniniwalang laging mas maliwanag ang bukas. Kapag dumarating ang mga biyaya, hindi ito para sa atin lamang, ito ay dumadaloy sa ating pamilya, komunidad, at mga anak. Ang cosmic window, kapag niyakap, ay hindi lamang nagbabago ng iyong buhay, binabago rin ito ang mga buhay ng mga taong konektado sa iyo. Ito ang pangako ng propesya ni Nostradamus, na kung ikaw ay gising, kung makikinig ka, at kung mag-aalin ka, hindi ka malalampasan ng pagbabago. Darating ang mga biyaya, uusad ang panibagong simula, at ang iyong kapalaran ay tuluyang maglalakad patungo sa liwanag. Hindi isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga propesya upang takutin tayo. Isinulat niya ang mga ito upang ihanda tayo. Ang cosmic window na kanyang binanggit ay hindi lamang isang mahiwagang pagkakaalin, ito ay isang paalala na puno ang buhay ng mga nakatagong sandali ng biyaya. Ang mga bihirang pagbubukas na ito ay hindi aksidente. Mga paanyaya ito mula sa universo, mga pintuang lumilitaw kapag tama ang oras, na gumagabay sa atin patungo sa mas mataas na kapalaran. Isipin mo ang lahat ng natutunan mo sa mensaheng ito. Alam mo na ngayon na ang cosmic window ay isang sandali kung kailan mas malayang dumadaloy ang mga biyaya, humihina ang mga balakid, at mas maliwanag ang pag-asa kaysa sa takot. Nauunawaan mong ang pagbaliwala rito ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na hirap, ngunit ang pag-alin dito ay maaaring magbukas ng daan sa yaman, pag-ibig, kagalingan, at kalinawan. Nakita mo rin na tayong mga Filipino, dahil sa ating pananampalataya at likas na pagiging sensitibo sa mga tanda, ay natatanging handa upang mapansin at kumilos kapag dumating ang ganitong mga sandali. Ito ay hindi lamang isa pang propesya, ito ay iyong propesya. Ang dahilan kung bakit naririnig mo ito ngayon ay hindi tsamba. Inakay ka ng universo dito dahil handa ka na. Handa ka nang kumawala sa mga siklo ng pagkaantala, handa ka nang angkinin ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo, at handa ka nang tumawid sa pintuang inilagay ng tadhana sa iyong harapan. Ngunit narito ang katotohanan, ang cosmic window ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Gaya ng biglaan nitong paglitaw, maaari rin itong magsara. Mapagbigay ang universo, ngunit humihiling ito ng pananampalataya. Humihiling ito ng kamalayan. At humihiling ito ng pagkilos. Huwag kang maghintay ng panibagong pagkakataon, dahil maaaring hindi na ito dumating muli sa iyong buhay. Iniwan ni Nostradamus ang babalang ito upang sa oras na dumating ang sandali, hindi tayo matutulog sa ating himala. Kaya ngayon, tinatanong kita, handa ka na bang angkinin ito? Handa ka na bang buksan ang iyong puso, pakawalan ng pagdududa, at mag-alin sa enerhiya ng universo? Kung ang sagot mo, samahan mo akong selyuhan ang sandaling ito sa pamamagitan ng makapangyarihang mga affirmations. Sabihin mo ito ng may pananampalataya, hindi lamang bilang salita, kundi bilang katotohanan.
Damhin mo ito sa iyong puso habang idinedeklara. Mga affirmation. Handa akong tumanggap ng mga biyaya ng universo. Binubuksan ko ang aking puso sa kasaganaan, pag-ibig at kagalingan. Tiwala ako sa mga tanda at sinusunod ko ang gabay ng kapalaran. Pinalalaya ko ang takot, pagdududa at pag-aatubili. Inaalin ko ang aking sarili sa enerhiya ng cosmic window. Karapat-dapat ako sa yaman, kapayapaan at pagbabago. Naniniwala akong ang mga himala ay nagaganap sa aking buhay ngayon. Ulitin ang mga affirmations na ito araw-araw, lalo na kapag nakikita mo ang mga tanda, ang mga numero, ang mga panaginip, ang biglaang kilabot. Paalala ang mga ito na malapit na ang cosmic window at nagbabago ang iyong kapalaran. Tayong mga Filipino ay palaging naniniwala sa dasal, panalangin bilang ating sandata, at pananampalataya bilang ating kalasag. Ang mga affirmations na ito ang iyong panalangin, ang iyong deklarasyon sa universo na handa ka na. Huwag mo lamang itong itago sa isip, bigkasin ito, isulat ito, at dalhin ito sa iyo. Bawat salita ay enerhiya, at ang enerhiya ang bumubuo ng realidad. Habang nagtatapos tayo, tandaan mo ito, may dahilan kung bakit dinala ka rito. Nakita ni Nostradamus ang hinaharap, ngunit ikaw ang siyang nabubuhay dito. Nagbubukas ang bintana, malapit na ang mga biyaya, at naghihintay ang iyong kapalaran. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Humakbang ng may pananampalataya, ang kinin ang para sa iyo, at hayaan mong magbago ang iyong buhay. Pinili ka ng universo.